3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eight lang pala. Kasyam si Atilita. Okay, so tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Ano ba yung dahilan kung bakit ang Diyos ay naparito sa lupa? Okay. So naalaala natin yung mahal na araw, di ba? Kanya nga yung mahal na araw. Sasabihin ko, Biyernes ang tao. 28, 29. March. So alam nyo ba ang dahilan kung bakit nagkaroon ng mahal na araw? Okay. So kaya tayo nagkaroon ng mahal na araw ay upang bayaran at tubusin ng Diyos ang ating mga kasalanan. Kasi ang lahat ng tao ay nalubog sa kasalanan. Walang pwedeng humango sa atin at magalis sa kasalanan kundi ang ating Panginoong Kristo. So para tayo ay mahango, maalis doon, kailangang ipadala ng Diyos Ama ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus. Papadala ng Diyos Ama ang kanyang anak na si Jesus Christ upang tayo ay kanyang bayaran sa kasalanan. Tutubusin niya tayo. Para tayo matubos, ang Diyos ay nagpadama sa atin ng kanyang pag-ibig. Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, ang Panginoong Hesus na nagkatawang tao, tingnan nyo ha, ang Panginoong Hesus na nagkatawang tao, nag-anyong tao, tatanggapin yung lahat ng parusa, sakit na tinanggap ng katawan ng Panginoong Kristo. Yun ay para dapat sa atin, na dapat ikaw, tayong lahat ang tatanggap ng mga parusang ito. Subalit dahil sa pag-ibig ng Diyos, tingnan nyo po ha, dahil sa pag-ibig ng Diyos, kukuhanin niya yung parusa nating lahat. Ikaw ang dapat tatanggap ng parusa. Ikaw ang dapat paparusa sa kasalanan ginawa nyo. Ginawa natin. Subalit dahil sa pag-ibig ng Diyos, lahat tayo, dapat tayo ang magbabayad ng ating mga kanya-kanyang kasalanan. Subalit dahil sa pag-ibig ng Diyos, tingnan nyo ha, kinailangan ipadala ng Diyos Ama ang kanyang kaisa-isang anak para bayaran tayo sa ating kasalanan. So, ang Panginoong Hesus lamang ang pwedeng magdala sa magbayad ng ating kasalanan, tatanggapin ng katawan ng Panginoong Hesus yung lahat ng sakit, lahat ng parusa na dapat ikaw tatanggap. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, kinuha niya ang lahat ng ngayon, ipinataw sa Kanya, kinuha niya yung lahat ng ngayon. Sabi ng Bible, sa Juan 3:16, may Bible ba kayo sa inyong mga cellphone? Wala na. Wala po. Mamaya, mga kabataan, Ara. mga babae, lagyan niyo sila ng... Unubos. Ayan, doon. Huwag sa akin, ayun, doon. Ayan. Arura yan. Lalo yung mga boys. Dito, doon ka sa, ayan. Hindi ka sa gitna ng dalawang pagitan na yan. Hindi ka sa gitna niya. Mga boys. Yan. Yan. Okay, sige. Naku, Okay, pakibasa nga. matibay po ba yung matibay po ba yung lamesa nyo? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa katauhan at ibinigay niya ang kanyang may salitang anak upang sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay, malinaw ba dyan? Nabasa niya? May tao po ba dyan? Oh, liwanag ate. Hindi ko ka na ate Susan, kaway muna. Ay, Kaya ibinigay niya dadalim po rin sa kanila. kasi Tatay man eh. binigay niya Matin mo sa para tatay sa man atin. eh. So kaya nga sabi daw sa pagmamahal ng Diyos sa atin, Tapos balik tagilid. ibibigay niya ang kanyang kaisa-isang anak para tayo ay tubusin sa ating kasalanan, bayaran yung ating kasalanan
na dapat tayo ang, tulad na sinabi ko sa inyo, dapat kayo ang magbabayad ng inyong mga kasalanan. Tingnan niyo po ha. Sabi Upo po kayo. doon, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya, sino man ha, ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Merong kapahamakan na maaaring mangyari sa sino mang tao. Okay, naintindihan? Merong kapahamakan. Ano ba yung kapahamakan na maaaring mangyari sa buhay ng tao? Lahat ng tao ay patungo sa kamatayan. Tama? Mamamatay ang lahat ng tao. Kaya nga walang pinipili ang kamatayan. May bata, may isa patagulang, merong lolo, may lola, merong sanggol pa na mamatay sa ano, di ba? So, lahat tayo ay pupunta sa kamatayan. Ngayon, kung kayo ba ay kukuhanin ng Diyos, ano yan? Huwag naman ano, kukuhanin na tayo ng Diyos. Alam nyo bang sa langit Wag kayo po pupunta? muna. Hindi mo, sabi mo hindi. Tama, totoo naman. Tama yon. Alam nyo ba sa langit kayo pupunta? Hindi. Ikaw, iho. Alam mo sa langit ka pupunta? Yeah. Tama naman. Tama, di ba, Tilita? Lahat tayo. Tama yung sagot nyo. Salamat sa pagiging tapat ninyo. Ito yung dahilan kung bakit ang Panginoong Diyos ay kailangan pumunta rito sa lupa. Ito rin ang dahilan kung bakit tatanggapin ng Panginoong Diyos yung parusa na dapat tayo ang magbabayad. Ito din yung dahilan kung bakit siya mamamatay at muling mabubuhay. Hindi lang para tayo ay bayaran sa ating kasalanan, kundi nais ng Diyos na iligtas ka sa apoy ng impyerno. Okay? Tama ba? Kasi merong dalawang pupuntahan ng kaluluwan ng tao kung sakaling darating sa kamatayan. Tama ba? So, ang kapupuntahan lamang ng tao ay dalawa lang. Ano yon? Langit at langit at impyerno. Tama ka naman. Mamaya, okay, ano ko sa iyo. Langit at impyerno. O, sinong gusto pumunta sa impyerno? O, nagkakinginan kayo. Sinong gusto sa langit? Yan. Ayaw ng Diyos na ang tao ay mapapunta sa impyerno. Kaya nga ipapadala niya ang kanyang kaisa-isang anak. Na si Jesus na siya lamang magliligtas sa lahat. Hindi ang simbahan ang magliligtas. Hindi ang mga relihiyon. Walang sino man ang makapagliligtas sa atin. Tingnan ninyo ang ginagawa ng mga tao. Diba, kapag mahal na araw, nagpe-penitensya, nagpapayapak, okay, nagpapapako sa krus. Hindi mo dapat gawin yun. Yun ay binayaran na, ginawa na ng Panginoong Sus. Tinapos na niya yun. Walang pwedeng gumawa nun. Ang kailangan mo lang ay sumampalataya sa Kanya. Kaya nga sabi ng Panginoong Sus, kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya binigay niya ang kaisa-isang anak upang ang sino mang sasampalataya sa Kanya, inihintay ng Diyos na mampalataya ka, ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ipagkakaloob ng Diyos sa lahat ng tao ay buhay na walang. Tignan nyo, Awin, hindi laki ito mo ang naman tunay dyan. nating tirahan. Ang tunay nating tirahan, tingnan nyo, ay doon sa langit. Kaya nga may langit. Hindi ito, kaya nga may namamatay. Yung lahat ng ating pinaghirapan, yung lahat ng ating pinagsikapan, lahat ng pangarap nyo, yun ay mababaliwala. Ang lahat ng tayo pupunta sa kamatayan. Ngayon, tingnan nyo ito ha. Itong lupang ito, tama ka tutoy, no? Ito, pag namatay, saan lang pupunta? Sa lupa. Tama naman. Sabi ng Bible, nagmula sa lupa din babalik. Okay? Pero itong nagsasalitang ito, tingnan nyo. Itong nagsasalitang ito, ay hihiwalay sa katawang ito. Tama ba? Ang nagsasalitang ito ay hihiwalay sa katawang ito. At ang nagsasalitang ito ay mayroong pupuntahan. Dalawa lang ang pwedeng puntahan ng nagsasalitang ito. Langit at impyerno. Kapag ang nagsasalitang ito humiwalay na sa katawang ito, kahit paanong gawin mo sa katawang ito, wala na yang pakiramdam. Kahit pa itadtarin mo, wala na yung pakpadaanan mo yan sa piso, wala na. Bakit? Umalis na ang nagsasalitang ito. Itong nagsasalitang ito ang tinatawag natin kaluluwa. Itong kaluluwa natin. Ito ang nasasaktan. Kaya tingnan mo, pagkakuritin, kuritin mo nga ang katabi mo.
Yung malakas. Oo, yun. Diba? Yun. Yun yun. Ang nakakaramdam ng sakit, tama. Kinurit mo ba ang katabi mo? O napaigtad ka, di ba? Yung nagsasalitang ito ang nakakaramdam ng. Pero higit pa diyan ang tatanggapin. Tingnan niyo po ha. Higit pa riyan ang tatanggapin ng kaluluwang hindi sasampalataya sa ating Panginoon. Hindi sa pamamagitan. Tama ba? Tingnan ninyo. So sabi din doon sa Ephesians chapter 2 verse 8, Kalimutan ko yung aking pang vlog. Ay, Erika. Alay. Iunat mo lang. Ganito. Ganyan. At ito'y Sige, hihiga ako dito. hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga kayan mula may pagmamalaki ang Panginoon. oh, maliwanag ano. Ang tao ay naliligtas sa pamamagitan ng sagot. Ano ang pananang ano? Pananalala. Okay, sige. Ang tao ay naliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Okay? Tingnan nyo ha. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos, tingnan nyo, dahil sa kagandahang loob ng Diyos, tayong lahat ay maliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi ito sa pamamagitan ng mabubuting gawa. May mga tao, tingnan nyo maigi, pakinggan maigi. May mga tao nagsasabi, ay, mabait naman akong tao, ako na may palasimba, ako na may nagdarasal. Hindi masama ang lahat ng iyon. Pero hindi pa rin mo na magdadala sa atin sa kaligtasan. Ang sabi ng Bible, dahil sa kagandahang loob ng Diyos, dahil mahal ka ng Diyos, ikaw ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang pananampalataya mo ang magdadala sa kaligtasan mo. Hindi ito sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Pagsimba, hindi masama ang lahat ng iyon. Pero hindi itong paraan. Pagpapakita ng mabubuting gawa, ako na may mabait. Hindi yun ang paraan para maligtas ka. Di ba sabi dyan, upang ang sino man ay huwag, huwag magmalaki. Magmamalaki ka. Kapag ang lahat ng iyo, para hindi makarating sa langit, sasabihin sa iyo, ikaw ba tutoy, pupunta ka sa langit, sasabihin mo, mabait naman ako, hindi naman ako ano, hindi yun ang paraan. Ang paraan para maligtas ang isang tao ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Paano, di ba, may mga tao mabait, may mga tao magaling tumulong, may mga tao magaling magkawang gawa. Paano yun kung ang kaligtasan pala ay sa pamamagitan ng pagpapakita ng mabuti? Hindi masama ang gumawa. Hindi lahat ligtas yung mga yun. Kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso ang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Okay? O, naintindihan kayo naman dalawang girls dyan. Kayong dalawang malaki na. Game. Basahin ninyo. Kung ipapahayag ang iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso ang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Ano ang hinihintay ng Diyos sa inyo na gawin ninyo? Anong hinihintay ng Diyos sa inyo? Sige. Nakikita ko tuloy ang sarili ko sa inyo. Bisaya po ba yan? Bisaya. Bisaya. Ipahayag si Okay. O, tingnan niyo. O, sabi daw. Mamaya, bibisayahin ko Tingnan yan. niyo ha. Hinihintay ng Diyos. O, makinig na maigi. Hinihintay ng Diyos mula sa bibig ninyo kung ipahahayag ng inyong labi, bibig. Makinig maigi, ulitin ko. Hinihintay ng Diyos at inaasahan niya na mula sa inyong bibig ay ipahahayag nyo na si Jesucristo ay Panginoon at buong puso ang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos
Ano ang gagawin ng Diyos sa iyo? Ano bibigay niya? Maliligtas ka, tama? Saan ka liligtas? Saan? Saan? Impyerno. Iyon ang sinasabi ng Diyos na kung ipahayag, tingin kayo sa akin, kung ipahayag ng iyong labi, ng bibig, na si Jesus ay Panginoon, may sinabi bang ibang Panginoon? Wala na. Kung ipahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang, buong puso, hindi ka lahati. Kung buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, ikaw ay kanyang ililigtas. Maliligtas ka. Hindi pa tayo vibes na. Pag vibes na tayo, okay? Saka natin habang... Vibes na po, vibes na. Ha? Okay, sumunod kayo sa akin panalangin. Kung ano yung sasabihin ko, inyong sasabihin din. Okay? Pikit tayo. Okay, pikit muna. Walang kalbitan ha. Kung kayo ay meron tatawag sa inyo, huwag niyo munang pansinin. Sa mga sandaling ito, tayo ay nakikipag-usap sa Diyos. Amen. Okay. Pikit tayo ha. Panginoong Jesus, marami pong salamat sa gabing ito. Napakinggan ko ang iyong salita at ito ay ang mabuting balita na magbibigay sa akin at magdadarasa sa akin sa katiyakan ng buhay na walang hanggan. Nakita ko po na hindi ko kayang iligtas ang aking sarili sa pamamagitan ng mga relihiyon, ng mga paniniwala, kinagisnan, tradisyon, at mga paniniwala. Lahat ng ito ay walang magagawa para iligtas ako. Panginoong Jesus, humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng kasalanan ko, simula nang ako isilang hanggang sa kasalukuyan. Patawarin niyo po ako, ako po'y nagalit, karoon ng sama ng loob, hinanakit, abag sa sarili, nagtampo sa aking mga magulang, maaari sa aking kapatid. Nakapanguha ako ng hindi sa akin, papangalanan ko ito kapag nanakaw. Ang lahat ng ito, hinihingi ko ng tawad. Patawad po, nakapagmura po ako, nakapagsalita ako, na nakasasakit ng damdamin ng aking kapwa. Patawad po kung ako pinagsinungaling. Patawad po kung ako pinakatikim ng sigarilyo, ng alak, ng drugs. Lahat ng ito, hiningi ko ng tawad. Patawad din po kung ako pinagtiwala sa mga punsoy, sa mga nuno, mga mananawas, manggagaway, albularyo, anting-anting, sa mga lucky charms, lahat ng ito, hiningi ko ng tawad at itinatakwil ko sa mga sandaling ito. Pinapatawad ko rin po ang mga tao na nakasakit sa akin at nakagawa ng kasalanan. Pinapatawad ko na po sila. Patawarin niyo po ako sa gabing ito. Hugasan niyo po ako. Linisin niyo po ako ng iyong banal na dugo. Panginoong Jesus, binubuksan ko po ang puso ko, ang isip ko, pinapapasok kita, tinatanggap kita bilang aking Diyos
at tagapagligtas Pagligtas. ng aking buhay. Buhay. Pagharian niyo po Pagharian niyo po. ang buhay kong ito. Buhay ko ito. Simula ngayon, ngayon, ikaw na ang aking Diyos. Susundin ko, mamahalin ko, lilingkuran ko. Ako po'y naniniwala Ako po'y naniniwala na sa gabing ito, sa ganito. tinanggap ko na po Tinanggap ko na po. ang ipinangako nyo na buhay na wala hanggan. At sa mga sandali ring ito, sa gabing ito, ako po'y naniniwala na ang pangalan ko ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya nasaan si Jesus sa buhay ninyo ngayon? Nasaan si Jesus sa buhay ninyo ngayon? Ha? Sa loob, sa puso. Sa puso. Nasaan na si Jesus sa buhay mo ngayon? Sa puso, ikaw. Ikaw buso, dalawang busuhan. Sa puso. Sa puso, ikaw. Puso, ikaw. Puso din, ikaw. Ikaw, ikaw kayo dalawa. Sa puso po. Ayan, sa puso. Sinong pinapasok niyo sa puso niyo? Jesus po. Oh, yes. Amen. Malinaw yun, ha? Hindi si pastor ang pumasok sa inyo, kundi si Jesus Christ ang pumasok sa inyo. Amen. Yes. Okay, anong pakiramdam ninyo ngayon? Maganda. Anong maganda? Magaan po. Magaan po. Yan! Ang ganda. Maganda. Masaya ba kayo? Opo. Okay. Ito ang iiwanan namin sa inyo. Pero kami babalik. Amen. Okay, di ba? Gusto nyo ba kaming bumalik dito? Opo. Oh, yes. Sinong may gustong bumalik kami dito? Yan. Very good, ha? Yes. Mag-aaral tayo para kilalanin natin si Jesus Christ. Ano mga Okay? Pakibasa ng John 1:12. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Ulit. Game. 1, 2, 3, go. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Okay. Isa pa uli. Kauli-uli ang sandali. 1, 2, 3, go. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Anong tawag ng Diyos sa inyo ngayon? Anak! Oh, anak. Bakit kayo tinawag na mga anak? Sinilang. Kasi po sila pa Ha? Bakit kayo tinawag na mga anak? Sinilang po sa loob. Oh, hindi. Ayun, Tingnan nyo tama, diyan. tama si Basta Tutoy. tingnan nyo dyan. Ano sana? Sumampalataya po. Ha? Chat. At tumanggap. Ayun. Yan. Okay? Sumampalataya. Tama ba? Kayo dalawa diyan. Oh, bakit kayo naging anak? Dahil kayo ay? At Tumanggap. tumanggap. Kanino kayo sumampalataya? Sa Diyos po. Sino tinanggap nyo? Sa Diyos. Si Diyos. Oh, sino tinanggap nyo? Jesus. Si Kristo. Yes. Ang ating Panginoong Sus. Kaya kayo naging anak. Pakinggan yung maigi. Kaya kayo naging anak. Kaya kayo tinawag na anak dahil kayo tumanggap at sumampalataya. Kanino? Sa Jesus. Kay Kristo, no? Kaya sa ating Panginoong Jesus. Sasauloy nyo yun, ha? Assignment nyo yan. Nakaligtas na Oh. sa limitless. Pagbalik namin dito, anong araw ngayon? Kakaligtas Anong lang araw na. ngayon? Maiksi lang po yan, maiksi lang yung assignment na yan. Assignment yan ni Jesus. Sasauluhin niyo to. Kaya, assignment nyo yun, ha? Sasauloyin ninyo yan. Ha? Pwede po isulat sa papel. Pwede nyo sulat sa papel. Sasauloyin ninyo. Okay. Kanino Ganito lang kasimple yan. Ipasa mo na sa cellphone para ma... ano. Makinig muna kayo, makinig. Tingin kayo sa akin. Simpleng-simple lang yan. Makinig kayo sa akin, ha? Ganito. Sabay-sabay tayo, ha? Pakinggan nyo ako maigi. Ang lahat ng nanalig at tumanggap sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos.
Ulitin ko. Ang lahat ng nanalig at tumanggap sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Ulit. Ang lahat ng nanalig at tumanggap sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. O, sundan niyo ako. Sabayan niyo ako ha. Ang lahat ng nanalig at tumanggap sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Ganun lang kasimple na. Okay? Meron na bang nakasaulo? Kaya assignment ninyo yan. Sa susunod na Webes, pagbabalik namin, ganun lang kasimple yan. Madali ninyong masasaulo yan. Okay? Deal ba tayo doon? Payag kayo doon? Pagbalik namin dito, sauladin nyo na yun ha? Walang liliban. Okay, sa halip, tingnan nyo po. Okay? Ano nga ang pangalan mo, iho? Real po. Riel, ikaw? Jumbo po kaya Jane. Jumbo? Jeniel, ikaw? Emiel? Jiniel, meron yung taga-katandaan. Ano ba yun? Kumba, Jiniel, babae naman. Tyron? Oh, Tyron? Tyron. Almera? Julia? Ha? Amites? Oh, Marites yung Amites? Ikaw? Ha? Winnie? Si Winnie? Okay, kabusuhan? Yan si Marites. Okay. Ulitin natin yung pangalan natin. Oh, ikaw? Real po. Sige. Jumbo? Oh, Jeniel. Emiel. Tyron. Almera. Julia. Amites. Queenie. Tapos, Andre. Okay, so, kami, hindi nyo tatawagan, hindi nyo kami kikilalanin. Oh. Mula doon, hindi ko naman siya mula doon yun, yung nag-video na yun. Tingnan mo doon. Ayun po ay si Kuya JR. Kuya JR. Ate Maui. Mami Susan. Si Susan. Si Kuya Pastor. Oh. Si Ate Nene. Si Lola Charet. Si Lola Sane. Tandaan nyo yan ha. Assignment nyo yan ha. Si Lola. Si Ana. Okay. Si Kuya Jericho. Yun ha. Aray. Si Ate Nicole. Paglalala ko, Mami Susan. Si Kuya JB ha. Tandaan nyo ha. Oh. Ayun si Erika. Kuya Lolo Maneng. Si Ate Ara. Ayun, Ate Ara yun ha. Dalawang lola. Okay. Parinig kayong dalawang lola. Papakilala po. Dalawang lola. Kuya Erickson. Ayan. Tara. Are pa ang lola. Shawi 1. Ay, Ayun, Shawi 2. nakabawas kayo ha. Si Lola Ope yun. At si Lola Tess yun. Yun po si Lolo Tess. Si Lola Maring. Lola Upe. Lola Upe. Okay. Si Chamaring. Okay, tayo po'y manalangin. Kami po ay masaya na kayo po ay aming nakilala. Kami po ay nakarating dito. At ako po'y naniniwala na hindi ito ang ating una at huli. Tayo po ay luobin ng Diyos na tayo magkasama-sama para lalo pa ninyong makilala ang ating dakilang Diyos na gumagawa ng himala sa buhay natin. Nadami pa kayo. So, si Ate Tess at si Ate Lita ay nakaranas ng himala ng Panginoon. Amen. So, Praise pinagaling siya ng God. Lord. Yes. Nakita ng prayer. So, marami pa po kayong matututunan at malalaman sa ating pag-aaral. Okay? Masaya ba kayo sa ating pag-aaral? Masaya ba kayo sa ating pag-aaral? Amen! Yan, galing. Okay, palakpan natin ating sarili. So, tayo manalangin. Panginoong Hesus, pagyamanin niyo po ang mga salita na kanilang napakinggan.
sobrang nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa ganitong uri ng pag-aaral. Mahal niyo po ang bawat tao. Kaya niyo po kami dinala sa lugar na ito ay upang ipakilala ang dakilang tagapagligtas na walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Hindi kami maililigtas ng aming kinamulatan, ng aming mga reliyon, ng mga naituro sa mga batang ito. Narito kami, Panginoon, para maitama ang kanilang pananampalataya. Dalangin ko na buksan niyo po ang mga kaisipan, ang kamalayan ng lahat ng narito, maging ang kabataan ito. Dalangin ko na sila man po ay makapagyakag din ng mga katulad nila, kapitbahay, kamag-anak, mga mahal sa buhay, upang sila po ay makarating din sa iyong kaharian. Mahal na mahal niyo po ang mga taga-barangay Manila. Gumagawa kayo, Panginoon, ng paraan para sila po ay makapakinig ng kaligtasang niaalok mo po ng libre sa bawat tao. Hindi nila ito kailangan paghirapan. Kailangan lang nila sumampalataya. Dalangin ko na ito po'y natanim sa matabang lupa. Amen. Yes. Ito po ay sumibol, mabuhay, magbunga. At bigyan niyo po kami na isang pusong marunong magmahal, magtiyaga sa mga ganitong uri ng tao. At maranasan nila, Panginoon, ang dakilang himala sa pamamagitan ng pag-aaral, Panginoon. Ako po ay naniniwala na marami pang matututunan ng mga kabataan ito. Marami pa. Makikilala ka pa nila sa malalim na paraan ang magitan ng pagbabasa ng Biblia. Panginoon, kami po ay nagagalak sa gabing ito dahil minsan pa meron na namang kaluluhan na naligtas. Amen. Ako po ay naniniwala na libu-libong anghel ang nagdiriwang ngayon sa iyo. Dahil sa mga kaluluwa na nagbalik loob at naligtas. Thank you, Lord, lalangin ko na ito ay ito na yung simula na sila po ay mananabik sa iyong salita. Amen. Ito na rin po yung simula na sila po ay unti-unti nilang nanasain na sisikapin at basahin ang iyong banal na kasulatan upang sila ay lumago sa pagkakakilala sa iyo, Panginoon. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang lugar na ito. Pagpalain niyo po ang kabataang ito. Pagpalain niyo po si Atilita, O Diyos. Patuloy nilang mapaniwalaan ang ginawa mo pong dakilang himala sa buhay na Atilita. Ang patuloy na kagalingan, ang patuloy na pagmamahal niya sa iyo, at ang patuloy na pananabik niya sa iyong salita, Panginoon. Simula ngayon, mananabik siya magbasa ng Biblia, natutugon sa kanyang pangangailangang espiritual. Ingatan niyo po ang mga kabataang ito. Ingatan niyo po ang bawat isa sa amin. Ilayo niyo po sila sa anumang aksidente, sa una, O Lord, sa kapahamakan. Ilayo niyo po sila sa lahat ng uri o anyo ng kasalanan. Protektahan niyo po kami, Panginoon. Balutan niyo po kami na yung banal na dugo at bantayan ng iyong libu-libong anghel. Marami pong salamat. Iniiwan ko po ang kapayapaan sa lugar na ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Basta magsabi ng Amen.